San po yung tambak doon sa kusina. Binubungan na po nito. Pera pong maghukay ng ube. Magandang umaga po mga kabros up. At ngayon po ay panibagong araw na naman po ng ating vlog. At ako po ay may tinadtad po ako ditong mga ube. Yan po. Ito po oh. Tatanim ko po, lilinisan ko lamang po yung aking mga pagtataniman. Di ako po itatanim sa may mga puno pong yan. Lilinisan ko po muna yung mga puno bago ko po itanim itong aking pananim. Yan po, isang timba pong ubi yan itatanim ko na. At bukas po kami ni Tatay Roman may gagawain pa. Pero baka po kami magtanim po ulit bukas ng ubi. Yan po ang aking tanim na kamote oh. Parang kinaykay ng manok ang aking kamote. Dini muna aret. Lilinisin ko muna ang aking tatamnan bago ko kunin ang aking pananim. Halabasan ko po muna. Dahil nang medyo masukal po. Huwag ka nasusunod din ining ha. Dini po ako magtatanim sa may ilaya po ng pigiri namin at para po malapit-lapit, wala po ako makakasama doon sa babae. Baka po bukas na kami magtanim doon. Nandito po. May ubi din kaya lamang po kulay puti ang laman. Pero ang ubi naman po kahit puti po pwede dahil ng yung pong nilalagay naman po ng food color. Kung ba't po ito itinanim namin violet, ba't po nagkukulay puti? O, tingnan nyo po, oh. Puti. Sabi po, pag nagtatanim ng ube, kailangan may kasamang uling. Yun naman po yung itanim namin, may kasamang uling. Puti pa rin po. Ito, lilinisan ko, tatamnan ko. Tsaka po yung may puno ng langkang yun. Tsaka po yung mga punong yan. Tatamnan ko po ng ube para po may mahukay po ulit pagdating ng araw. May bunga po yung tanim kong papaya. Sana po isasako ko itatanim ang ube. Para pong mas magaling na din sa may mga puno para po nagagapangan nila. May nagagapangan po yung kanilang pinakakatawan. Hahawanan ko po muna at napakadamo. Nga po may dalang gulok dito. Mag-uutay po ako maglinis ng taniman. Nahalabasan ko po ng kaunti. Dan bagin. Medyo mapurol na po yata itong aking gulok na ito. May puno po rin ng silid din eh. Bungahan po hinugan ang bunga. Hinugan na ang bunga. Op, yeah. Hindi ko na po isinama si Hali dito at mangangati pulaan siya. Gusto po sumama, sabi ko wag na.
Baka po mataga ko ang puno ng sili. Sayang naman. Tabi lamang po ng tinamnan ko ng kamote yung tatamnan ko po ng mga ube. Yan po mga punong yan. Nahawanan ko na po ang mga may puno para po matamnan ko. Tsaka po are. At yan po may mga suloy na po ang tanim kong kamote. Buhay na. May mga sibol na. Yan po nung Lunes ko lamang itinanim. May mga suloy na din po. Buhay na po yung mga kamote. Ako nga po yung magtatanim muna ng ube. Naririyan na po si nakapanalig. Naririnig ko ang boses Ari po itatamnan ko rin po ng patani. Ari pong kakawating ari na akin pong tinasas ang mga sanga. Tsaka ari tatamnan ko ng ube. Yan mga puno pong yan. Para po may mahukay ulit. Ako po nakauwi na po dito sa bahay at maya-maya ko na po ipakikita sa inyo yung aking pong mga itinanim na ube, yung aking pong pinagtaniman. At ako lamang po medyo napapagod na. At sa aking pong pagtatanim ng ube, minakita naman po akong kamoting kahoy. Nahukay ko po doon. At naghala-halabas po ng kaunti. Init. Kapagod din po ang tanim at maglinis ng konti po doon sa pinagtaniman ko po. At ako po nang limot din po ng kaunting kahoy. May pag uwi ko po may dala po akong kamoting kahoy at saka po ilang kahoy. Yan, kinuha ko po doon sa aking pinagtaniman. Maggala-gala lamang po sa gubat hindi po mawawala ng panggatong. Kaya ako po kahit po maliliit na kahoy pinupulot ko at panggatong din po. Sadya pong nakakapagod. Akin po mukha'y pawisan-pawisan. Yan po si Camilo nagwawalis. May alaga po yung bata, yung pong kanyang kapatid. Naglalaba po si Robilin. Nasa si Tutoy? Ay! Ari na po ang bata. Naggagapang na. Nakalabas na ng kwarto. Pakikita ko po sa inyo yung aking tinamnan ng ubi. Huwag ka na sumunod din sabi ko huwag ka na sumama. Hindi mo kaya, mahirap ang daan. Yun po ang aking tinamnan ng ube Nandun pa po sa baba ang iba. Tapos nandito pa po. Madami po yung naitanim ko. Isang timba po doon sa Boysen. Tinanim ko na pong lahat. Dito pa, yan. Pinagtatanim ko po yung ube. Tsaka po dito. Ako nga po nanlimot pa rin ng kahoy. Nandun nga po sa basta po ako nakakakita ng kahoy, nililimot ko. Yan. Dami po yan. Nandun pa po sa baba ang iba. Yung. Nandun pa po. Tapos inilinis ko din po yung ilalim na yun. Iniwan ko na nga po dun yung asarol. Para po pag ginamit bukas namin ni Taterman, hindi na po isa pang dadalhin.
Yan pong mga kahoy na pinutol kong yan, pag po natuyo, pwede na pong panggatong. Yan, may mga kahoy ng yung pong mga pinutol kong kahoy na yan, pag po yan natuyo ay may igatong din. Nga po binabala ko rin tamna ng kamoting kahoy, hihiliraha para po hindi umus-us. Parang pinakabakod na rin po. Ito po yung paligid ng piggery. Oh. Kaya po pinalagyan ko yan ng tubo para po nakakagala din po sa paligid at natatamnan po ng mga pananim. Kung wala po yan tubo, di kalat po dyan ang pupo ng baboy. Malinis po pagka may tubo. Hindi po kayo mag-aalala na mangangalat yung ano dyan. Nahingi na po ng pagkain ng aking alaga. Hingi na ng pagkain ng aking mga alaga. Sino po? Sino po? Lagi pong buntot sa akin yung batang iyan. Sino po? Yan ang kahoy. Kahoy. Baka mag-aayos ang pagkain ng baboy at kakain uli ang baboy. Hapon na. Hintay na po sila. Yan po ang nalimot kong kahoy kanina. Nag-aabang na rin ang mga manok. Malalaki na ulit ang kalamyas eh. Niipon ko po yung buto ng abukado oh. Para po panglagay po sa panggamot. Ito nga po at meron pa rin po ditong yan, tatlong buto. Humingi ka sa ate, magpaano ka. Nahinog na po yung mga pinanguha ko kanina. Ay, nung isang araw, yan po, hinog ng lahat. Sa ate, at ako'y magpapakain ng baboy. Guys, po ako ng pakain ng baboy. At magpapatoka ng manok. Ako po ay dumating kahapon ng hapon. At si Nanay Les po ngayon ay nagpapatoka na ng manok at nakapagpakain na ng baboy. Ako po naman gagawin ko po ngayon ito, yung pong inalis ko dito sa kusinang yero ay ibububong ko na dito at medyo para are po yung maayos na arang may isang piggery are. Ibububong ko na po yung mga inalis din eh. At ang matitira po ay ibububong ko naman doon sa dini po sa may labahang are. Yung matitirang yero ibububong ko na po din eh. Yung tindahan ko sa taas, aayusin niya yung pag-gagan pag nagpapadeliver at saka. Ako lang po ay magpapatulong kay pinachat ko po si Ares. Ay ako nagpapatulong pumutol ng kawayan at kahit pa paano ibububong ko nga po dito yung matitirat para pag maglalaba po ay hindi mainit at kung umulan man hindi rin hindi mababasa at saka itong may tapat pong ito ng pintuan pag malakas po ang ulan ay natilagsik diyan ang lupa, ang putik. At mamaya po kami mangangahoy pa ni Nanay Los. Pero hindi po agad ito mabububong at mamumutol pa nga po ng kabayan. Ay di magaling po yung miro ng handang pang gagamitin dito para sa
susunod na linggo ay maibubong na namin. Madali na po ang magbuo niya pagka kumpleto na po yung gagamitin. Pero yung nga po, may palibasa po, meron na pong pagpapatungan ng yero, ay yun muna po ang aking uunahin para yung mga ibang gamit po ay doon mailagay. Si Camille po ay naglalaba din po ngayong araw na ito at dahil po nung dala po ni Tatay Roman na malibag galing po sa Cavite. Si Tatay Roman po ay may ginagawa po yata din. Ako po ay nagwalis doon sa harapan eh. Hindi pa po ako tapos eh. Ito pa, wawalisan ko pa po itong likod bahay na ito. Puntahan ko lang po si Tatay Roman. Binumbungan na po pala aring yung pigiring isa at dahil po ng mga gamit eh din po muna ilalagay. Yan. Nang mabawas-bawasan po yung tambak doon sa kusina. Binubungan na po ni Tatay Roman are. Pag linggo lamang po na iintindi ang gawain at siya nga po yung nagtatrabaho sa Cavite. Tutulak ko ga. Tataas. Hindi. Baka may pinagsasabitang iba. May kayo mahulog dyan. Ba't ibagyang tinutungtungan mo? Oh, hollow block lamang po ang tinutungtungan. May bakal. Tabingi. Tagilid. Oh. Ayun, nadala yan. Yung mga baka may parang nangagat. Pakati Nangati na naman po. Dili sa may kanang Wala namang agat eh. Baka mga yung laglag na sa damit. Mamihabarin mo na yung yan at isama na sa labahin. Nilagay po din. May pambubong pa sa labahan. Wala pala tayong ibububong doon sa itaas. Ha? Tapos na po yatang maglabas si Camille at nagbibilad na po siya. Kanina po ay namatak ang ambon kaya kami umuwi. Nangangahoy po ako eh. Nag-uwi po at namatak ang ambon. Ngayon naman po ay mainit na po ulit. Po nadagdagan ang ipong kong kahoy. Nangangahoy po ulit. Babalik pa doon sa pinuntahang pinangangahoyan. Nasa kaya tatay? Yan na lang ang pambilad ma? Yan na lang? Yan na lang pambilad? Yan na pa inaikot na yun? Ano pa dinadarayer ma? Yung pantalon mo magtapon. Init nga. Awa po ng Diyos, mainit. Ibabalik po doon sa aking pinangangahuyan. Ito, aking lagay ng kahoy. Si Concho yung nag-iintay. Sama ka uli, Concho? Ha? Sama ka uli? Tayo muna, maya-maya. Ako lang iinom. Kainom muna ng tubig. Ako po'y nauuhaw. Nilinis ko po yung aking may halaman. Ang mga halamang tinanim ko. Ganda po ng bulaklak ng kulay dilaw na yun. Ang palmera ko ay bulaklakan din. May paril pa po eh. Hindi ko na po yan tinatanggal. May panibago po uling bulaklak ang pink torch.
Tingnan niyo po yung gabi-gabihan kung malalapad ang dahon. Yung puti. Meron pa pala din eh. Yan. Nabuhay kaya ang rose ko. Para naman sariwa pa. Oh. Yan po ang bulaklak ng Queen of the Night. Oh. Pagkakambubuka na po ulit yan. Dami po pala nito. Oh, ayan. Mga nasasanggahan po ang iba. Pagkakuan yan po mamumulaklak po ulit. Pagka ito po nakakuan may susunod po diyang madami. Yun sa matataas po ngayon. Hindi ko po napapansin yung pala ang dami na ng mga bubulaklak. Oh. Yan pa. Ito pa po. Ang dami na pala. Hindi ko napapansin. Palay kawan. Ang akin pong rosary plant ang dami ng bulaklak. Oh. Ito pa. Ang akin pong photos ang lalaki ng dahon. Yan, ang lalapad. At ari po nakakatuwa din. Hanggang po dumami ang binulaklak din. Dami. Yung pa pala, yung Queen of the Night. Ang dami pa po pala doon sa likod. Hindi ko po maipakita sa inyo at malayo. Baka po ako'y mahulog. Dami. Yun. Ito po yung akyat yaman. Malago din po. Taking antorium. Ano kaya ang sumibol na arisili? Tamang-tama, maiilipat. Pag lumaki ikwan, maiitanim. Kahanap nga po ako ng mga sibol-sibol na ano't akin pong itatanim. Meron po ako ditong hinukay na ube. Pag tinatalupan ko at akin pong iluluto para mamerienda. Akin pong sasalabat. Lalagyan po ng luya at asukal. Mamaya may merienda na po pag aring naluto. Hirap pong maghukay ng ube. Kalalim po ng hinukayan. Bago ko po nahukay. Tagal. Na? Tinatalupan pa ha. Alam namang iluto ng may balat. Yan ang ube oh. Yan po. Kaya lamang po ang kaputol kulay puti. Tingnan niyo po. Pogi ang kaputol po'y puti. Pero kahit po gayon, tinatanim ko din po ang pinakaano nito para po kung hindi man po mabili, pang sarili po, pang kain. Ito naman po pwedeng lagyan ng food color. Basta po ube.
At ngayon nga po, yan, naisalang ko na po yung aking niluluto. Yung pong salabat na ube. Susulak na agad. At si Tatay Roman po may iniihaw po dito habang ako'y nagluluto. Hindi ho maluto-luto. May iniihaw. Nagpupuluhan po siya ng gulok. Yung pong hiniram po niyang gulok kay Kautol. Huwag mong iharap sa iyo. Hiniram po niya at wala pong gulok dito sa amin. Hindi rin po naman ginagamit doon. Hiniram po niya at kanya, siya na po ang nagpuluhan. Ano? Lubog ba? Pare ba hindi yan lumukbog? Ay, tinataksak. Ano yung ugat ng mangga? Ugat po ng mangga yung pamuluhang kanyang ni Tatay Roman. Kaya pala sabi ko, yung dagundong ng dagundong na yun. Pala may kinukuhang ugat ng mangga. Yun. Tapos na po, nailubog na. Lalabrahin ko na lang. Aayusin na lamang po yung pinakapuluhan. Lalabrahin. Iinom muna. Uhaw na. Nasulak ng aking sinigang. Yun lang kaigsi ng ng gulok ng ikog na. Nauhaw na. Luto na po ang salabat. Yan po, nagkukuloan pa. Nalagyan ko na po yan ng asukal. O, Tatay Roman. Let's eat. Anong favorite mo? Pakihanguin mo nga muna yon. Ay. Maghahay. Nako. Lalagay po tayo ng kuluan eh. Mabawasan. Puno. Narin pa ba? Diba, pinapupuntahan ko kanyang mama eh. Sabi ko puntahan. Pagkaya mama, sabi mo yung mga nakalaban. Aray, nabawas-bawasan ko na. Gahayin po ako ng pang merienda. Nasaan ka ang basahan kaya? Ang amin po lames ay pupunasan ko muna at medyo po yan. Nanonood po ng TV ang mga bata. Kala ka pinapuntahan ko yun sa iyo ang mama. Di may magmimerienda. Ngayon po tulog sa lamesa. Hoy, Tatay Roman! Ang malalabog. Nasaan ka pansapin? Yeah. Balik. Oh, dine. Nangangain ng salabat na ubi. Kalahating kilo asukal nilagay ko dyan. Kala ko hindi pala lasa. Para lumamig. Magpapalamig po tayo. Masarap po din ay sabaw. Yan. Tingnan nyo po. Laki ng lalagyan ni Tatay Roman. Sabaw. May lahok na gabi yan. Wala.
Puro lahat ay ube. Hindi ko nga nalaho ka, may kamote din kahoy diyan eh. Kumilaw kami lalo masarap yan. Kalimutan ko nga. Kamuting kahoy tsaka ube. Ano sabay ng mama? Kain po tayo ng salabat na ube. Kanina po ay mainit, ngayon po ay naulan. Yan po, oh. Pinakapitan. Sabi? Naulan. Pinasa doon. Naulan. Agos ang tubig. Siya. Bakit yun doon umagos? Hindi, dapat yun inalaliman pala. Yung anong yun. Yung pinakakanal ng tubig. Alok! Alok! Lok! Lok! Alok! Lok! 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 Lumamig po ang panahon. Dahil po ng naulan. Lagyan mo ng tarpaulin. Naayos po ni Tatay Roman yung bubong na ito. Natulo po doon. Ari pa ang tarpaulin eh. Ilusot mo dyan sa babaw. Malawit yung pinakakuang are. Oh. Naipuna ng tubig. Yan. Bingo! Ako'y may talong. Bingo! Sinampay. Natutuluan yung sampay na yan ni Camille. Hanggang dito na lamang po munang muli ang aming vlog at maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay hanggang sa dulo ng aming vlog. At saan man po kayo naroon, mag-iingat po kayong palagi. Bye-bye and God bless.